hanggang saan po ang limit nyo? Dahil ba si Paolo ang partner mo? Magandang gabi, Kim. Base sa teaser ng Alibay, ay nagpakita ka ng skin. Babasahin ko lang po siya. As is po ito, ha? As is po, ha? So, interpreter lang ako. Paano ka po na papayag dito? At hanggang saan po ang limit nyo? Dahil ba si Paolo ang partner mo po? Kaya pumayag ka? Salamat po. Kim, nagabasa lang ako. Sige, siguro naman as a 35 years old woman. Tapos na tayo sa 16 years old role na tini-tini. Pero favorite ko talaga mag-tini-tini, magpakatawa. Pero parang pag tinatrack ko yung journey ko dito sa industriyang to, parang nahati ko naman na siya sa teens, 20s. Sabi ko, ano mapakita ko sa aking 30s? I think it's my skin. Pero malaki talaga yung tiwala ko talaga sa Dreamscape. As in, sila talaga yung naghubog sa akin. Danica, wala na ako kayo! Hindi. Wow na! Yeah. Hala, bakit? Hindi naman siya ginawa as it's artistic way. Medyo mahirap na gawin, pero ako naiyak. Love you, Kimi! Gusto ko lang magpakita ng bago at sa mga nagsasabing hindi ako marunong sa ganitong klaseng role. Ito na yun. So, I want to prove all of them wrong and that I can do more than what they know. Palakpakan! So, thank you talaga sa Dreamscape. And of course, si Pao din naman, malaking tulong din siya dahil kita ko naman yung respeto niya sa akin. And sa mga director namin na inaalagaan yung mga shots and yung mga cameramans namin, sa mga nag-iilaw, ang ganda ng launching ng body ko, thank you so much. And sa nag-choreo sa akin, thank you. Sa gym trainers ko, thank you so much. Pero more than the skin, parang more than the skin, it's what's inside me and what I want to show to all my supporters. And kung kakaroon man ng bagong supporters, maraming salamat. Thank you, Kim. Actually, follow-up question dito for Pao. Reaction daw dito, same question. Just following up from this question from Reggie Bunoan. I don't think it's about skin or about it comes with the maturity of the role and what the role requires. So minsan talaga may mga character, may mga storya na gustong ikwento at sa mga ganitong paraan kailangan dahil kung nagbebenta naman talaga ng aliw yung character, ang hirap naman kung hindi mo nakikita or napapanood at hindi na ipapakita sa audience na hindi niya ginagawa yan. So it comes with also the maturity of the actress. Pero mas character-driven po ito. Kami po dito ay very very loyal and very dedicated. How do I call it? Dedicated. Yung dedikasyon na binibigay namin sa character namin ay purely for our character. Yan nga, hindi niya totally. Sige, hindi ko nadadagdagan. And of course, that's mastering the craft. Thank you so much, Kim and Pao, for answering yung buena mano nating mga katanungan. Ngayon naman po para kina Direk Jojo and Direk Onat. Direk Jojo, ang inyong pong question is from social media. You also directed Kim Pao for Ninlang. For the Alibay, mas daring ang roles nila. How did you guide them for sexy and challenging scenes? At yung nag-workshop po ba si Kim for her role as an escort? With that question, hindi naman siya, nasabi nga nila, it's for the maturity of the character kasi yun yung inaral nila. Hindi siya nag-workshop pero she's very open, especially yung dance niya. Trivia, nakaschedule kasi yun kay FMR. Tapos ako sabi ko gusto kong gawin yung role. Kaya ako na yung nag-choreo. You lived through her. It was my fantasy, actually. Hindi, parang alter ego ko yan. Hindi, pero nung na-schedule, parang we talked with my DOP, the Kim Pao, tapos yung nandun din si Carlina, si BUH. Makikita mo yung maturity kasi sabi ko, ito yan, ganyan. May mga reaction si Kim na, wow, talaga ba, ganyan. Pero she did it very well. Ang galing-galing talaga ng pagkakagawa kasi open talaga siya. It's very different from Ninlang, story-wise and character-wise, pero they were very open.
with regarding to the roles. Makikita mo talaga yung difference. Thank you, Direk Jojo. Ngayon naman po para kay Direk Onat, based on the trailer, very intense and high emotions ang mga scenes. Can we still expect kilig scenes from Kim Pao despite the series being heavy on mystery drama? Actually, one thing I discovered sa unang sampak pa lang dun sa show na to, nung makita ko magkasama on screen yung dalawa, yung kilig talaga from Kim Pao is very innate and organic. Hindi siya tinatrabaho. In fact, una isa na parang ginawa ko, sinabi ko kay Pao mismo, sabi ko, hindi na chemistry nyo, no? Wala pa kayong ginagawa, pero naramdaman ko agad yung meron kayo something. So, expect that you would really root for the couple. Kasi built-in naman talaga sa ng dalawa yun. So, yung kilig naman na makukuha nyo dito is not so much a fan servicing kilig. Everything is done in the service of the story. At malalaman nyo kung bakit, even within the excitement and the high-octane drama and action, bakit lahat kayo root pa rin doon sa dalawang characters to end up together. And I think that's the most rewarding kind of kilig that we can offer the viewing public. Thank you, Direx. Well done. Ngayon naman, galing kay Jay of Certified Kapamilya. This is for Kim and Milby. What was, so si Kim muna yung sasagot, what was the worst alibi that you've ever heard in your life and how did you respond? Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. From Jay of Certified Kapamilya. Worst alibi? Tapos ano daw, how did you respond? Worst alibi? Ang sagot na, hindi ko alam. Yeah, that's super worst. Ba't mo ginawa kung hindi mo alam? Tapos pag yung respondent is, yung sagot ko ay, wala, hindi ko na kinausap yung tao. Yes. Yung tatanungin mo, bakit yun? Hindi ko alam. Di ba nakaka-irita yun? So wala na, hindi ko na. Bakit parang may Malapakan! Okay. Ngayon naman, kay Sam, by the way, very great performance. Thank you. Ano ang sagot mo sa what was Yes. the worst alibi that you've ever heard in your life and how did you respond? I actually don't know. I can't think of anything. I don't think I've been put in a situation where I've heard an alibi na parang, wala akong maisip actually. I'm so sorry. I know that's, Okay lang. pero wala akong maisip eh. Mag-sorry ka kay Jay of Certified. Jay, I'm so sorry. Wala akong maisip ngayon. I'm so sorry, Jay. I feel like I haven't put in a position that, so sorry. Thank you so much. Ngayon naman for Sophia, from Jay of Certified Kapamilya again. Alin sa tingin mo ang mas mahirap gawin? Ang gumawa ng alibi or hulihin ang lie behind the alibi? Wait, isa pa. Sorry. Pero tayo na confused. Alin sa tingin mo ang mas mahirap gawin? Ang gumawa ng alibi or huliin ang lie behind the alibi? Toray ni Jay of Tongue Certified. twister. Mas mahirap siya. Marami tayong naririnig. Kasi nanggalingan yun eh. Mararamdaman ng tao yun kapag nagsisinungaling ka. You'll feel it. I think for me, as a person, mas mahirap yung gumawa ng alibi. Alright. Diba? Oo nga. Ang naging alay ng class na ito, diba? Parang bugtong yun di ba? Tough questions. I mean, simple questions but tough to answer. But thank you, Kim, Sam, and Sophia for that. Ngayon naman, punta po tayo kay Mr. John Arcilia. Mula po sa social media. Just based off the trailer alone, it seems as if you'll be portraying another remarkable role. How is your character this time around? And what is it like? Please do elaborate to be paired with Miss Shasha for this show. Well, I'm really very lucky kasi karaniwan napaka-lawak nung character na binibigay sa akin. I'm so really thankful dahil na-assign sa akin yung mga ganun. Ang sarap niyang paglaruan. Saka at the same time, ang dami mong pwedeng gawin. Siguro, kapareho, mahaba ito eh. Ito na lang. Sobrang magmahal si Arthur Cabrera. And sobra siyang mag-protect sa kanyang family. And sabi ko nga, gagawin niya ang lahat para i-protect lahat ng mahal niya sa buhay. At yun ang kanyang naging tragic flaw. Yung mismong kanyang, yung kanyang lakas or yung strength niya, ang kanyang naging tragic flaw at the same time. Kasi napunta siya doon sa dark side dahil sa kanyang mga decisions to protect all his loved ones. Ang pinaka-core actually ng kanyang character is yung pagmamahal niya sa wife. Na sobrang-sobra. Gagawin niyang lahat and then
nung magkaanak siya, naging extension niya ng sarili niya at saka ng kanyang relationship sa wife, yung pagmamahal na yun. And gagawin niya ang lahat para i-protect sila. Doon nagsimula yung kanyang crisis. Question, it's a social media question to Mr. Romnick Sarmenta. Ang haligi ng ABS-CBN. Sir, ang tanong niyo po ay, you've already been a part of many successful projects. How is The Alibi different, and what made you say yes to this project? Wala nga ako kanina. I always choose to work with people that I have worked with before, mixed with people I have not worked with before. Kasi syempre, di ba, lalo na pagka television series, you work long hours. You work for so long. And if you're not going to enjoy the work, if you're not going to be working with like-minded people, it's difficult. So when you get the chance to meet new people at work, and then still at the same time work with the people you've worked with before that you really enjoyed, bonus yun. Diba? The fact that people say that I've been around other projects that are so successful is also because of the people I work with. Diba? So, Dreamscape is there. I mean, the directors I've worked with before. Si Direk Onat kasama ko sa High Street. Si Direk Jojo, I've worked with her before also. Kempa, I've worked with them before. This is my second time working with them. And when I heard that it's them, sabi ko, tara, game. Diba? And then the others, you know. So, it's a given. If you're working with the right people, you're working with people you can talk to, be comfortable with, and create with, sobrang dali ng trabaho, kahit mahirap siya. Thank you, sir. Okay, ngayon naman po, and Pao, I'll ask maybe Kim first. Make that Pao, sorry. The Alibi is your most daring project so far. While it's clear na comfortable kayo sa isa't isa, meron pa ba kayong mga ilangan moments while filming? And can you share any unforgettable behind-the-scenes moment for Pao? Oh, the question is for me? Yes. Yes, maraming ilangan moments because, syempre, when you enter a set as a professional actor and you have scenes na medyo delicate, syempre lagi mong iniisip rin yung co-actor mo or co-actress. Kung komportable ba sila, not just for Kim but also the others, with Sophia as well. Minsan, like yung napanood nyo kanina, yung sumasayaw si Stella, nakita nyo sa trailer, parang naiilang ka rin at natatakot ka para sa eksena mo, para sa sarili mo. Kung hindi naman, kung medyo intense, like yung mga scenes namin ni Sophia, natatakot ka rin kung nasasaktan mo ba sila dahil yun yung instruction ng director, yun yung nakasulat sa script. Syempre, yun lagi yung kinakatakot ko at doon lagi ako naiilang. Kung along the way, dito sa proseso at sa pag-arte ko, kung na-alienate ko ba or nasasaktan ko or maybe nararamdaman ba ng ka-eksena ko na napapastos ko sila in some way. So as much as possible, I try my best to talk to them first a bit or show them what I'm gonna do. Pero ayun, yun lagi yung kinakatakot ko. Doon ako naiilang palagi. And I'm sure pag naiilang ako, naiilang rin yung ka-eksena ko. So, ayun. Thank you, Pao, for being candid about your experiences so far. Kim, baka anything to add? Wala naman siguro hindi may ilang pag mga ganun. Parang kasi nungalingan, anong alibay mo? Sabihin mo hindi. Pero nailang pa rin. Kahit na kami ni Pao pang 4 na project namin. Pero iba-iba kasi yung ginagawa namin. So, iba-ibang intensity. So, parang nakakahiya. Mukha lang kaming dalawa sa screen, pero napakadami po talaga namin. Parang ganito. So, parang ganun. Siyempre nakailang, nakahiya. Pero, since professional ang bawat isa sa amin. So, diba no? Follow-up question came from Hannah. Okay, so ito naman, another question for Kim. Grabe ang transition mo from your first role to The Alibi. Can we expect you to take more varying characters from you in the future? Grabe. Mahalin niyo muna si Stella bago tayo tumalon sa iba. Please love #Stella. Nagkakaawa. Pero, iba-iba naman, dito naman sa mundo ng showbiz, ang daming characters na pwede mong i-play. It's up to you na lang kung paano mo siya gagampanan at depende na rin sa pagkakasulat at pagkakagawa. Thank you, Kim. Aya? Ngayon naman from Nika Sabio from Push ABS-CBN. To Ms. Jaja Padilla, the question is, how do you feel returning
doing a TV project, how do you prepare and adjust for your role? Again, the question was from Nika Sabio of Push ABS-CBN. Hi Nika, thank you for your wonderful question. Kaya ba ako tagal na wala, hindi ko naman love life. 5 years? Ay, meron din oo. So, nakaka-excite kasi pag sinabi pa lang sa iyo yung cast. Kaya Kim pang third ko na to na, so talagang very comfortable na. Kim pang first time. But working with actors that I get to be with, not only, kasi nag-aasap din kami, so ibang field. Tapos biglang ito, artista ka, may mga characters kayo, na nakaka-challenge talaga. And nasasayahan ako kasi kaya Direk Jojo nakatrabaho na siya. Yan, first time namin, Direk on. So, very intense, iba yung, masarap kasi ma-handle ng talagang magagaling na director. Dahil ako always open to learning, yun palagi kong iniisip, kailangan meron ka matutunan dito, meron ka ma-take home sa mga kasama mo. Iniisip ko palaging, pati mga style nila pag-deliver, pinag-aaralan ko yun. Tinitignan ko sila, maganda yung ginagawa niya. Meron din akong takot, syempre, tungkol sa emotions, because acting is a lot of emotions, right? So, you really have to be there on the set. And dino-joke ko nga sa family ko, sorry, hindi ako masyado, I'm not in touch with you, medyo may method ako ng konti. As role in The Alibi. Very different para sa akin. This is the first time I'm doing a role na within the first week, wala na ako. But yun nga, pag-uusapan yung character ko until the end. And there's ang daming flashbacks. And ang daming revelations. It was such an interesting role to do. The backstory na malalaman nyo later on sa kwento. Yung relationship with yung mga ibang cast members, the characters. Ang daming revelations. So it's a great character, but it was really exciting. It was really fun to do. Yeah. Thank you. And now for Rafael, this is another comeback series in the Kapamilya Network. What do you like much in working with the cast and taking up this kind of role also in Alibi? Well, thank you for that question. More than anything, I just want to say that I'm truly honored to be part of such a beautiful cast. And more than anything, every cast member was so good at slipping into their role na parang bilang artista or actor sa set, hindi mo na kailangan pumasok sa character kasi makikita mo silang lahat. Nagiging totoo na yung set eh. So with such amazing directors then giving such clear targets, thank you so much. Na this whole project para sa akin, it just became a walk in the park dahil parang nabuhay si Matthew Cabrera dahil sa mga actors sa paligid ko. So as a member of this cast, sobrang honored lang ako, super grateful, and the trust from Dreamscape and ABS-CBN, of course Prime Video, and all my cast members and my two directors. I really enjoyed this role, and I think in the coming episodes you'll just see more fun from all the characters getting deeper and deeper talaga. With Angelina, and the question is from Jeff Oligar TV. Hello. Considering that this is your acting or teleserye debut, how are you excited to work with some of the best in this industry, and to be part of this big project? Honestly, this project has been such a fulfilling experience. I'm very grateful to have worked with Kim Pao, especially that Ate Kim already worked with my mom before. When they worked with that project, they worked together in that project, she wouldn't stop talking about Ate Kim. She loved Ate Kim, and I was like, oh, the moment I worked with her, I now get it. It's a very full circle moment because she's so easy to work with. Napakagaan po yung aura ng set at ng cast. Everyone's very patient, and every single day I learn something new. So sobrang grateful din ako sa Dreamscape, sa Prime bosses, ABS-CBN bosses for this opportunity and for the trust. I feel like almost every cast here, my family has worked with. So this project has been like a very full circle moment for me, especially with Robbie, my scene partner, because my dad has worked with his mom in plenty of movies, and they were tandems also. So. Thank you, Angelina. Robbie? Same question? Yes. Well, you mentioned that this is our teleserye debut. And a fun fact for everyone actually, the first scene I ever took with Kuya Pao was the first scene I took as an actor in my life. So, sobra talaga akong kinabahan. I mean, as you guys can imagine, right? I was in front of Kuya Pao, and in my head I'm like, oh my goodness, it's Paolo Avellino in front of me, with all the lights and the camera, and I was so nervous, but at the same time, as a fresh actor, I feel so incredibly blessed because
during the lock-in cycles, we got to establish certain dynamics, relationships with each cast member. I felt so privileged na, halimbawa, magkakaroon kami ng medyo mahabang kwenta session with Sir John. Tapos, before I know it, I'm being given such valuable wisdom, such Easter eggs of information and knowledge about acting that I'll surely carry on for the rest of my life. So thank you for that. And of course, with Angelina, it was a very intimidating experience. But dahil magkasama kami ni Angelina, even from workshops, lagi po kami magkasama sa mga eksena. Having a buddy there, someone beside me, is really helpful and made me much more comfortable. So, yeah. Practice lang pala yun. Pasensya na po kayo. Ang ating huling katanungan pala, shoutout na lang kay Joem Madraza from Davao Digital Creators. Thank you very much for your question. But ang ating huling katanungan ay galing kay Alan Sancon from Stars Photo. Ang kanyang tanong ay para kay Kim. Ang tanong ay, may times ba na nag-alibay ka na kay Paolo? Sorry. Hindi ka balik kay Davao Digital Creators. Anong tanong niya? Sorry. Maganda ata doon. Tagabasa lang talaga ako. So, ang kanyang tanong ay, may times ba raw na nag-alibay ka raw na kay Paolo dahil sa isang situation? Same question with Paolo. Nag-alibay ka na ba kay Kim? Tapos all caps, please share the situation? Question mark. Double question mark. So again, may times ba na nag-alibay ka na kay Paolo dahil sa isang situation? Same question with Paolo, nag-alibay ka na ba kay Kim? All caps, please share the situation. Double question mark. From Alan Sancon. Hindi po sa akin. Salamat. Alibay? Actually, mababaw lang naman ang mga namin ni Pao. Kasi, mahilig kasi ako sa chichirya. Tapos, yung mga damit ko kasi dito, midrib, kita-chan. Tapos, minsan, binibreakfast ko yung chichirya. Babaw, no? Pero, siya kasi, sabi niya, laki ng tiyan mo. Kaka-chichirya mo yan eh. So, minsan, parang nagka-crave ako ng chichirya. So, nag-alibay ako. Sabi ko, hindi ako kumain, hindi ako chichirya. Pero may nakatabi dun sa gilid. Ano to? Ha? Huli! Ganun lang kasimple. As in, hindi yan sa akin. Hindi Pero sa akin talaga, kasi mayroong mga cramps sa kuko ko eh. Ganun lang. Tsaka pag late ka, ang dami mong alibay. Oo eh! Pag-usapan natin! Sa akin naman, ako, wala eh. Ako wala akong ina-alibay kay Kim kasi puro katotohanan ang sinasabi. Hello! Thank you po! Please watch November 7! Whether it's in a good way or kamalian ko, di ba? Parang sasabihin ko naman kung mali ako. Maraming salamat. Kim Pao, isang hiyawan naman para sa Kim Pao. Diba? Ngayon na lang natin sila nakita ng ganito. At syempre, yung iba rin natin